So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest scripted sa lahat at buong social media. The biggest, sabi niya, boss siya. Kaya pala siya boss kasi binabayaran niya ang loyalty ng mga babae niya. The biggest! Nagpapabayad siya sa fans niya para sa fake mindset na binuo niya. So, ano ang matututunan mo? Bugo! Nakuy-kuy! Palakpakan sa ulo! Aputang inang yan! San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 3 videos na ginawa kay Bugoy na Kuy-Kuy. Semi-gatas pa lang po ang tawag dito mga kahombre ko, hindi pa gatas na gatas. Last video ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang kapatid ni Labruja na tinalakay natin ang di umanong scripted lifestyle ni Bugoy na Kuy-Kuy. Kaya lang din ako naglakas ng loob na makipag-usap sa iyo, Boss MJ, para lang din sabihin na yun is content lang, trabaho lang. Yun lang yung ano ko. Content lang pala yun. Ang last video natin ang ugat na magiging content natin today. Si Bugoy ay kilala bilang isang masculinist o lalaki na patuloy ng hinahayag na lalaki ang pinakamalakas at dapat laging mamumuno. Maliban sa pagiging rapper, nakilala ito sa pagkakaroon ng higit sa 2 babae na kinakasama sa buhay niya. Sa mindset at pakikisama kay Bugoy, nagawa rin itong magkaroon ng membership na may sari-saring mga benefits kuno. Ang tingin niya sa mga babae ay bitch, niya lang. Na kahit anong gawin niya, okay lang. Kasi kumbaga, tool lang po sa kanya ang mga babae. Ilang beses niya na yan pinaliwanag sa kanyang mga podcast. Ang sinasabi niya lagi is hustle. Ano ba ang hustle kay Bugok na Kuy-Kuy? Ang pagiging masculinist niya. Kumbaga, yun na yun. Meron naman siyang mga negosyo and actually ang hirap i-judge ng tao sa kanyang pagnenegosyo. Kasi lahat naman tayo magagaling. Otherwise, nagsara na sana ang kanyang negosyo. Pero, Bugoy na Kuy-Kuy is just a different guy. He's just a different dude na puno ng misteryo, which misteryo ay lumabas na. Gain access to our members-only group chat. Members-only privileges, meetups with Koy and 2 joints, exclusive invites to private events, access to members-only content, membership 2.5 lang. Ayan po, mga kahombre ko, see? Now you guys understand kung bakit mahirap malaman kung sino at alin ba talaga ang legitimate sa tao na ito. Because I believe, mga kahombre ko, na lahat po ng page na regarding sa 2 joints, sila rin lang ang may hawak. Trust me. Hindi yan iba. And now, mga kahombre ko, napakarami pong nag-avail ng 2.5. Yung mga nag-avail, palakpakan ang mga putang inang yan. Ayon, naloko kayo. Even siya, actually, after lumabas ng kapatid ni Labruja, mapapatunayan natin na kahit siya ay hindi naniniwala sa mindset na binuo niya sa Facebook. Ang galing! So ngayon, mga kahombre ko, yung mga tao po na paniwala o napapaniwala niya sa gantong kaululan na mindset, siguradong nagkakamot na ng ulo. Kasi, imagine niyo yon. Nagpapaliwanag siya. Merong exclusive invites to private events kuno. Meetups with Koy. Just to tell na ang lalaki ang pinakamataas sa lahat at ang babae walang kwenta lang. At ipapakita niya na meron siya mga babae na siya ang boss. Magkakapatid po yung mga babae. Wala matindi ang pangangailangan. And mga kahombre ko, ito po
ay to members only ang access. Ngayon, makikita at mapapansin natin na napakalaking kasayangan po ang lahat ng ito. Kasi kung kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa produkto niya na marami siyang babae, kasi peke lang, tandaan, ibig sabihin, lahat ng lalabas sa bunganga niya sa private events na ito and private meetups, meetings, blah blah blah, malaking kasinungalingan. Kasi yung buo pong imperyo niya, nabuo due sa lifestyle kuno niya. And now, he's been exposed, wala na po yung lifestyle. Sorry, Bugoy. Yan ang problema sa social media. Masyado na po tayong nalalamon ng malaking kasinungalingan. Mga tao na nagbubuo ng kani-kanilang mga karakter na hindi naman talaga akma sa tunay na katauhan nila. Ngayon, nandito ako just to show you guys some facts. Kasi ang dami nyo nang naloloko ng mga tao na ito. And sana, after watching this, maintindihan nyo na this is not hatred. Ito po ay isang malaking awareness para sa inyo. Para hindi kayo maniwala sa isang kredibilidad na wala namang kredibilidad. Kasi kahit mismong yung nagbebenta sa inyo, hindi naniniwala sa produkto niya. He doesn't even buy his own product. Imagine niyo, mga kahombre ko, hindi totoo ang relasyon niya sa mga babae na yon. Kung hindi rin lang niya bibigyan o babayaran yung kanyang puppets, walang mangyayari sa produkto niya. It's sad. Isa sa mga naging 3 babae ni Bugoy, mga kahombre ko, noon ay si Samsara. Kung saay naghiwalay rin sila nito. Tama? Nag-resign, mga kahombre ko, si Samsara. Hindi na niya matake tong kalokohan na to because this is the biggest ever script sa history ng social media. Na up till now, meron at meron pa rin nalolokong mga tao. Now you understand na wala na si Samsara because she wants a better life. She wants a good life. And now nakikita natin na napakasaya niya na together with Gra the Great, isang napakabait na bata itong tao na ito, no? Nakilala ko to, and he's a good guy. Baka sakali na nasa maganda at nasa ayos na posisyon na for, hopefully, no, si Samsara. Mapapansin po natin na ang ganda na ng buhay niya. She's free. Wala na siyang kontrata. Di ba? Eto na siya. Nagmamahal na siya ng normal lang na pagmamahal. Ito lang naman yun, di ba, mga kahombre ko? Hindi siya manipulated. No, hindi siya ginawang puppet dito. Now she's being herself, finally. Kaming mga babae, pwede po ba mag-asawa ng 4? Kadiri yun, unang-una sa lahat. Nakakadiri yun. Yak. Not good. Kahit nung unang panahon pa, never naging astig yun. Kahit nung unang panahon. Since day 1, kadiri yun. Panahon pa ng Bible days, kadiri yun. Never naging astig yun. Pero panahon ng Bible days, kaming mga lalaki, pwede kaming maraming asawa. Panahon pa ng Bible days yun, ha. Kasi mga nagsasabi ng mali yung ginagawa ko, unang-una, sa Bible nga, ganun eh. Ano yun, mas tama kayo sa Bible, pwede ba yun? Pwede pag pag babae maraming lalaki, mas hindi siya okay. Si Bugoy, pag wala na pera, wala na babae. Okay, tol, kaya mo nasasabi yan dahil hindi ka pa nagkakapera. Akala mo tuloy pera ang dahilan kung bakit magkagusto sa'yo yung mga babae. Unang-una, hindi ganun talaga yung mga babae. Pag ganun kasi magsalita, ibig sabihin mababa yung tingin mo sa mga babae. So hindi talaga ganun yun. Kaya akala mo lang yan kasi hindi ka pa nagkakapera talaga eh. Kung nagkapera ka na, magigets mo, oh shit, asan yung bitches? Asan yung mga babae? Wala naman. Kasi hindi talaga yun. And now, lumalabas, mga kahombre ko, na yes, bayad po ni Bugoy sila Bruja, yung isa pa, at yung isa pang umalis na rin. So in short, magkakapatid po yung mga babae ni Bugoy, and yes, bumalik sa'yo yung sinasabi mo. Ngayon, mga kahombre ko, mapapansin po natin na wasak na wasak ang imahe ng tao na ito dahil sa sarili niya ring galawan. Sa totoo lang, mga kahombre ko, hindi naman masama. No? Wala namang masama. Wala namang nagsasabing bawal kang magkaroon ng 3 sabay-sabay na girlfriend. Depende na yan sa usapan nyo. Kaso lang, yung ipangalandakan mo na ikaw ay hinahabol ng mga babae dahil mahal ka, dahil gusto ka, then mali yun.
Kasi binabayaran mo sila. At yung pera na yon itinutulong nila sa kanilang mga pamilya. Tulad ni Manette na pinapadala niya sa kanyang ina at sa kanyang anak. Okay, Mugoy! Nakakahiya, di ba? Sa isang banda. Yan ang problema kapag ikaw ay sinungaling. Now, na-feed mo ng sobrang tindi, nabigyan mo ng napakadaming kasinungalingan ang fanbase mo. Ano ang magiging reaction nila? Ewan ko. Although meron siyang konting contribution, pero hindi yun siya ang pinaka kailangan mo para magustuhan ka ng mga babae. Hindi yun. Kailangan complete package ka talaga eh. Hindi lang mapera ka eh. Kasi nga, dami kong kailangan mapera na wala. Zero talaga sila. So, hindi talaga pera yun. Kailangan mo gawing complete package yung sarili mo. Tama yan mga kahombre ko kasi tulad ko, wala naman akong babae. Actually ako, isa lang ang babae ko. Yung asawa ko, that's it, finished. Wala na. Kasi masaya naman talaga ang buhay kapag ikaw ay loyal. Happy wife, happy life. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kahit kailan, huwag kayong maniniwala sa gantong klaseng stupidity na mindset, mga kahombre ko. Kasi di hamak naman na napakaganda po ng buhay kapag ang pamilyang binuo mo ay kompleto at yung mga anak mo ay nabigyan mo ng magandang bubong. Tama? At magkakasama kayo sa isang property and then you go forward with your life. Ganun naman talaga ang takbo ng buhay ng normal na tao. Hindi po ganito na niloloko niya ang sarili niya at ginagawa niyang clown ang sarili niya for your entertainment. So, akala nyo rin kasi about sa fame. O bakit yung mas famous sa akin? Wala. Kung sinasabi nyo na dahil sa fame, kaya nagkakagusto yung mga babae ko sa akin, bakit yung mas famous sa akin? Wala nagkakagusto sa kanila. O, ang dami kong kilalang rapper na mas famous sa akin, pero zero chicks talaga. Okay lang yung iba may one, may isa sila, pero maraming mas famous sa akin na zero chicks. Nagkakaroon lang sila ng chicks pag binibili nila. Yun. Kaya magbubuo sila ng maraming pera, yung bibili mo. Kumbaga, pwede nilang makuha yung body, pero hindi nila nakukuha yung mind tsaka soul. So, hindi nila chicks yun, di ba? Hindi counted yun. So, in short, imagine niyo mga kahombre ko, mas maedad sa akin si Bugoy na Koy-Koy. So, isipin nyo yon. Ganong edad na tao and wala pa ring tamang mindset. He is acting like a 15-year-old kid. Dapat, Bugoy, ang iyong itinuturo ay kung paano maging uliraning asawa at tatay sa mga fans mo. Alam mo kung bakit? Alam mo rin kung bakit bagsak na ang views mo? Tingnan mo sa social media accounts mo. Kasi tumanda na, lumaki, nag-evolve ang utak, nag-matured, no? Yung mga dating batang fanbase mo. Ngayon, iniwan ka na kasi ganun pa rin ang mindset mo. Di ba? Ayun pa naman ang ibinebenta mo, yung mindset kuno mo. And look where you at now. Diba? Wala na. Iniwan ka na ng kalahati ng fanbase mo. Kasi you are stuck in that type of world. Two joints, hindi para sa lahat. Hindi talaga, it's never gonna happen, man. And makikita mo rin, Bugoy, na people become mature. So kaya ganyan, iniwan ka na kasi it's time to move on with their lives. Ganyan ang mga tao na normal. Huwag mo nang ilaban yung mindset na pambata, Bugoy. Come on, man. Turuan mo naman ng maayos yung konting taong naniniwala pa sa'yo. Turuan mo na magandang magkaroon ng sariling pamilya, kumayod yung lalaki para sa asawa at anak niya. And one day, maging masaya dahil buo ang pamilyang binuo niya. Yun naman dapat, Bugoy. Walang itinuturo mo. Mag-weed. Magbulakbol. Diba? Mag-enjoy lang, mag-enjoy ng mag-enjoy. Ang hassle, hindi mo maipaliwanag kung ano yung hassle mo in life. Hindi mo alam. I don't know kung ano yung hassle na sinasabi mo. Paulit-ulit, you just can't explain yourself. Diba? Nasaan po ang hassle, mga kahombre ko? Ang tunay na hassle ay lumalabas kapag meron kang inspirasyon.
Ang inspirasyon usually ng mga tao at mga lalaking kaedad mo, tama, ay ang pamilya, anak mo. Ayan yung tunay na inspirasyon. So instead na maging tolongges ka, no, sa mga ginagawa mo sa life mo, tutuwirin mo talaga kasi nakikita mo yung binuo mong maliit na pamilya. So you'll need to change for a better. Ganun lang yon, man. Hindi aari ang sinasabi mo, ha? Na pa-easy-easy lang sa life. Walang ganon, man. Hard work pays off. If you don't work, man, wala kang kakainin. Mapag-iiwanan ka. Promise, man. Sa ganyang klase ng mindset, mga kahombre ko, walang umaabante. First sin in the Bible is Adam listening to Eve. That's the first sin. It's not about eating the fruit. So yes, siya po ang Diyos, mga kahombre ko. Bugoy na koy-koy Christ. Grabe to. God was like, come here, Adam, why did you listen to that bitch? You know, you're my son. Why are you listening to her? That's the first sin. She's here for you. No, you're not here for her. She's here for you. That's what he said in Balay. She is here for you. Yes, You're not here for her. Yep, She is here for you. I created her for you. I Yep. didn't create you for her. Yeah. It's her job to make you happy. Exactly. Then actually not my job to not my job to make my girls happy. My job is to protect them, guide them, and provide for them. You know, it's like an exchange. Okay, I'll protect you, That's my boy. guide you, and provide you, and then just make me happy. It's an exchange, right? Bro, You can't make a girl happy anyway. God can't even make them happy. God gave them eyebrows, they change it. They change their nose, they change their ass, they change their lips, change everything. They wear heels. Alam mo, Bugoy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mapapasaya mo ang mga babae. Tama naman yan. Pero ganun ka rin bilang lalaki. Hindi ka naman laging okay. Wala namang ganon, no? Na laging ayos and okay sa life. Walang ganon. Paminsan-minsan may mga isipin din tayo, Bugoy. Tama? Pero hindi mo rin mapapasaya ang babae sa material. Hindi lahat. Some of them ay sumasaya sa simpleng mga bagay lang. Tulad ng pagmamahal ng kanyang partner at pagiging loyal niya sa kanya. Ganun lang yon, mga kahombre ko. Hindi po lahat ng babae ay nangangailangan ng material. Mga immature lang po ang mga ganong klase ng babae. Usually, ang mga babae will be at your side in better or worse, mga kahombre ko, kapag nakuha mo na ang tiwala nila. And your life will not be miserable kasi sila mismo yung magpupush sa'yo para maging better ka. Yan ang para sa akin. That's the definition of a woman for me. And actually, ang lalaki, mga kahombre ko, hindi po yan lumalakas kapag ang kanyang partner ay mahina. Usually, ang malakas na lalaki ay nasigundahan po ng napakalakas na babae. Kasi kapag bumagsak ang lalaki, nandyan ang babae para support siya. Ayan naman ang para sa akin. Kasi, ayan talaga yung personal experience ko. And actually, it happened to me. Ewan ko lang sa iba. I'm lucky. Anyway. Hindi rin. Natalo ka dun eh, lugi ka dun eh. Siyempre pag nangliligaw ka, nasa babae ngayon yung terms and conditions. Ikaw yung may gusto sa kanya. Ikaw yung gustong pumasok. Ikaw yung nag-a-apply basically. Mas maganda na sila yung nag-a-apply sa'yo. Okay. Sila yung nangliligaw sa'yo. Yun ang mas maganda. Okay. Yan ang mas magandang way. Para, kumbaga, sila yung may gusto sa'yo. Pag nangliligaw ka, ikaw yung may gusto sa kanila eh. So ngayon, sila yung boss tuloy. Diba? Nasa kanila ngayon yung desisyon kung bibreakan ka ta o hindi. O, diba? Sige. Kaya minsan sabihin nila, sige, subukan mong mag-basketball. Mag-break tayo. May ganun silang power. Kasi ikaw nang ligaw sa kanila eh. Oo nga, no? So makikita at maririnig po natin dito, mga kahombre ko, na actually for him, this is a job. This is work, mga kahombre ko. So, yes! Kaya naman sila Bruja at yung mga kapatid niya, no, na babae ni Bugoy ay working for him, di ba? Trabahador niya po yan, hindi niya yan lovers, okay? So kaya okay lang para sa kanya, baboy-baboyin ng mga babae. Tulad niya na nasabi ko nung nakaraan, no, wala naman talagang papatol kay Bugoy na maayos na mentalidad na babae. Kundi ganyan lang, mga desperado. Desperado pero walang choice eh. Kailangan tumulong sa pamilya. So, kailangan nila ng pera ni Bugoy. Yun lang yun. Dog, kung kailangan nyo pang magpaalam sa chicks nyo,
na magdadagdag kayo ng babae, hindi kayo makakapagdagdag talaga. Kasi kailangan nyo pa magpaalam eh. Kung nagpapaalam ka ba sa kotse mo na magdadagdag ka ng isang kotse? Hindi naman ah. Wala sa'yo yung power, my friend. Tanggapin mo na lang, under ka. Yun lang yun. Hindi, mahal ko kasi siya. Hindi, under ka. Yun talagang katotohanan. Okay. Mahal ko din naman yung kotse ko ah. Pero hindi ko tinatanong yan kung papalitan ko ba siya ng kulay, dadagdagan ko ba siya, ilo-lowered ko ba siya. So makikita po natin dito mga kahombre ko, no, na una, definisyon ni Bugoy sa babae ay gagamitin niya lang for the money, for the clout. Wala na. Ngayon naman po, pinakita niya rin sa atin at pinarinig niya sa atin ang kanyang pagkabugok na naman, no? Kasi this time, inihalin tulad niya sa sasakyan ang babae. So, ibig sabihin, gamit lang ang babae. Di ba? Kayo ba, mga kababaihan, okay ba to sa inyo? Na kumbaga, ganyan lang kayo tingnan ng isang lalaking wala naman napatunayan sa mundong ito. Man, this type of mentality, guys, wala na po ito. Tapos na tong gantong mentalidad. Alam niyo yun? My God, man. Grabe naman tong tao na to. Parang napakalakas talaga niyang lalaki, no? Parang, wow! Siya yung bulugan, kumbaga, sa baboy. Bugoy, come on, man. Nakakatawa ka. May nagsabi dito, Koy, payag ka, dalawa rin lalaki ng babae mo. Tol, kadiri yun. Not good. Kahit sa Bible, sinasabi, not good, yuck. Pero sa Bible, never nilang sinabi na mali ang maraming wives. At kasi nagbabasa kayo ng Biblia eh. Pero hindi ako nagbabasa ng Biblia. Old Testament. Kung magbabasa kayo, okay, yung Old Testament lang, wag yung New Testament. Kasi new, nadagdagan na yun eh. Di ba, syempre, ganun yun, di ba? Pag yung kwento, napasa sa iba, parang nadagdagan na yun siya eh. Tsaka makabago na yun. Mas pagkakatiwalaan ko yung mas lumang version. So, yung Old Testament lang. So, ang dami niya na po sinasabi tungkol sa relihiyon at tungkol sa Biblia na kahit ako ay napapa-facepalm na lang, mga kahombre ko. Pinagpapawisan po ako dahil nakakahiya. Grabe. Koy, paano kung magkaroon ka ng anak sa isang babae mo, anong mangyayari dun sa iba? Tol, sabay-sabay yung sila. Lalagyan natin ng anak. Sabay-sabay yung sila. Ganun gagawin natin. Para isang picture na lang. O, diba? Magkakalapit yung birthday. Maganda nga, isang araw lang yung birthday ng mga bata eh. Para isang malaking handaan lang. Sana kaya kong timingan yun, no? Ewan ko kung posible ba yun. Sabi ng mga homies, imposible yun eh. Pero malay mo, ako makagawa nun, sabay-sabay lalabas sa isang araw. Boo! Tangina, saya nun. So, ang plano niya, mga kahombre ko, ay anakan bawat isa ng kanyang mga babae. So, tama nga naman, no? Para maganda. Kaso lang, Yun, G, kailangan ko lang magpayaman parang gusto talaga para wala akong poproblemahin talaga. Ayoko yung may iniisip akong financial shit dahil tatlo yung anak ko. Hindi, ayoko yun. Gusto ko wala akong poproblemahin. galing sa kanya. Kita nyo na to? Kailangan niya daw magpayaman pa. Kasi otherwise, hindi niya daw magagampanan ng pagkaama niya. Tama naman, may point. Pero nakikita nyo, iba yung sinasabi niya. Kasi ang madalas niyang sinasabi, may pera na siya. Ngayon, kailangan niya muna magpayaman. So, ang gulo na po ng statement ng tao na ito, mga kahombre ko. So, dito pa lang, alam nyo na there is something fishy. Alam nyo, mga kahombre ko, malapit tong tao na ito sa mentalidad at sa mundo ni Franklin Miano, kung naalala nyo. Ganito din si Frank. Ito nga lang tao na to ay mas entertaining kaysa kay Franklin Miano. Alam nyo yun? Kasi nagra-rap siya, may mga talent siya kung ano, flashy, nakakatuwa siyang tingnan sa isang banda. Si Frank Miano is just a boring dude. Pero ito, yung version na entertaining ni Franklin Miano. Real talk, mga kahombre ko. Try nyo pagtagpi-tagpiin. This is a freaking crazy world na ini-introduce sa inyo ni Bugoy na Koykoy. Same nung kay Franklin Miano. Real talk lang. So ako, mga kahombre ko, sumakit ang ulo ko, no, sa mga statement ni pareng bugok na Koykoy. Para sa akin, mga kahombre ko, this is just
a manipulated character. And at the same time, ito po isang malaking kagunggungan at kaimaturan. Huwag niyong gagayahin itong mindset na ito kasi tandaan nyo, wala pong nagiging successful sa ganitong klase ng mindset. Kasi kahit siya nga, yung mismo nag-imbento na si Bugok na Koy-Koy, hindi pa successful. So what do you expect na mangyayari sa kanyang mga estudyante ko? No? Doon kayo makinig sa may napatunayan na sa buhay at successful. Huwag doon sa gagamitin pa lang kayo at gagawin ko yung stepping stone para mapaniwala yung susunod pa na magiging fans niya, no? Na, yes, mayaman ako. Yes, ako si Bugoy. Marami akong babae. And yes, mahal na mahal nila ako lahat. Okay lang sa kanilang bastusin ko sila, anakan ko sila, kasi ako ang boss nila. Man, this is BS. Walang good fucking fans. Grabe naman tong content na to. Mga putang ina nyo kayo.